Kaya ang My Hero Academia Chapter 411 ay sa wakas na ilabas, at ito ay nagsimula sa nakakatakot at nakakamatay na pagpapatuloy ng huling laban ng My Hero Academia. Ito ay ang Midoriya vs Shigaraki. Sino ang mananalo? Walang nakakaalam, ating tutuklasin. At kaya hindi na natin papatagalin ito, tayo nagsisisid sa My Hero Academia Chapter 411 na pinamagatang The Greatest Evil. Ang chapter na ito ay nagsimula sa bahagyang flashback, si Yoichi, at ang ibang nakaraang One for All users ay nasa loob ng Vestige World. Dito ang lahat ng gumagamit ay pinapanood ang dramatic na laban ni Midoriya at Shigaraki, at ikinokomentong kung paanong hindi lamang ito naging isang battle of successors pero kung gaano nahihirapan si Midoriya sa regeneration na abilidad ni Shigaraki. Ito ay hanggang mula sa kawalan ng danger sense ni Shinamori ang ikaapat na gumagamit ay na-activate. Ito ang nagdulot sa kanya para lumingon at nakita ang isang malaking kamay ng All for One na quirk na sinasakop ang kanilang mundo. Agad-agad sa tugon na ito, at bilang tanging isang tao na mapansin ito salamat sa kanyang quirk, si Shinamori ay mabilis na gumalaw, at itinulak ang ibang vestiges palayo sa malaking kamay at may punta sila sa ligtas na lugar. Bagaman ang heroic na gawang ito ay naging sanhi ng kanyang buhay, habang siya ay hinihigop ng malaking kamay at ma-absorb ni Shigaraki mismo. Balik sa tunay na mundo, namangha si Shigaraki sa quirk na kanyang ninakaw, ikinokomentong ito ang kapangyarihan na nahihirapang nakawin ng kanyang master. Habang sa mundo ng Vestige muli makikita natin ang upuan ni Shinamori na nagsisimulang mabulok at maglaho. Si Midoriya na napagtanto kung gaano kasama ang sitwasyon na ito ay mabilis na gumawa ng kanyang atake, pinagsama niya ang Black Whip, Fajin, at Gear Shift para gawin ang Black Chain na atake na kanyang pinakawalan kay Shigaraki. Sa kasamaang palad, ang atake na ito nagpapatunay na walang saysay, habang si Shigaraki ay ginamit ang kanyang bagong tinamong Danger Sense para iwasan ang lahat ng paparating na atake ng walang kahirap-hirap. Dahil sinabi ni Shigaraki na kaya ito kung paano mo iniiwasan ang lahat ng aking mga atake. Pagkatapos mabilis na kumilos si Shigaraki papunta kay Midoriya at naghahandang tamaan ang hero gamit ang kanyang sariling napakalakas na atake. Pero hindi bago niya hamakin ang sinabi ni Midoriya noong sinabi niya na hindi ako magkukunwering hindi kita nakitang umiiyak sa pamamagitan ng pagtawa, at sinabi sa kanyang sarili na hindi na ako yun, ipinapalagay mo pa rin na ako ay isang tao. Pagkatapos pinakawalan ni Shigaraki ang kanyang atake na nagdulot para lumipad si Midoriya sa ibayo ng buong lungsod at sa malapit na kagubatan. Sa kabutihang palad para sa hero, nagawa niyang mapalibutan ang kanyang buong katawan ng Black Whip bago ang impact pinapababa ang pangkalahatang pinsala ng kanyang katawan. Gayunpaman, ang atake na ito ay napakalakas pa rin para hindi lamang masugatan si Midoriya pero pati na rin masira ang kanyang hero costume na maskara. Ang parehong maskara na ibinigay ni All Might sa kanya pagkatapos na bumalik mula sa pagkalihis ng kanyang daan. Pagkatapos na pagtanto ni Midoriya na hindi lamang siya nailipad sa ibayo ng lungsod pero papunta sa paa ng Mount Fuji. Ito din ay interesanteng sabihin na ang ikatlong gumagamit na si Bruce ay ipinaalam kay Midoriya na bagaman nawala niya ang quirk ni Shinamori, hindi niya nawala ang anumang ekstrang lakas ng One for All na kanyang ibinigay. Ibig sabihin nito na wala lamang ni Midoriya ang extrang quirk pero hindi ang anumang kanyang lakas. Bagaman sa kabila nito, si En ang ika-6 na gumagamit ay sinabing sila at ang One for All ay nasa panganib. At iminungkahi niya na si Midoriya ay dapat nang tumakbo sa laban na ito, bago nakawin ni Shigaraki ang lahat ng kanilang quirk sa isang iglap. Pero speaking sa Devil, siya ay lumitaw, habang si Shigaraki ay nilalapitan si Midoriya mula sa itaas ng Mount Fuji, at sinabing maaari niyang makita at marinig ang lahat ng Vestige. Ikinokomento kung paanong alam niyang ang One for All ay nagawa lamang naging malakas hanggang sa ngayon ay salamat sa pagtakbo ng lahat ng nakaraang gumagamit, kaya sisiguraduhin niyang ang One for All ay hindi na makakatakas ngayon, at tatapusin niya silang lahat ngayon dito. Pagkatapos itinanim ni Shigaraki ang kanyang mga paa sa gilid ng Mount Fuji at inactivate ang kanyang decay quirk. Ito ay nagdulot para ang bundok ay gumuho at ang lava ay umagos, habang siya ay ngumiti at sinabing gagawin niya ang eksaktong gustong gawin ni Spinner at gawin ang lahat na maging isang malaking wasteland.
Si Enna sa ngayon ay naguguluhan ay sinabing si Shigaraki ay hindi successor ni All for One, siya ay isang pagkawasak. Si Midoriya na napagtanto ang tunay na panganib ng sitwasyong ito at kung ano ang mangyayari kung papayagan niyang tuluyang guguho ang Mount Fuji, hindi siya maaaring tumakas. At habang naaalala niya ang kanilang pag-uusap ni Ochako, at pinalibutan niya ang kanyang kamay ng Black Whip, nagdulot para ang danger sense ni Shigaraki ay ma-activate, habang sinabi ni Midoriya na mayroon pa ring mga dahilan sa lahat ng ito, ikaw pa rin ay isang tao. At dito nagtatapos ang Chapter 411, kung nagustuhan mo ang video ay huwag kalimutang mag-iwan ng like, para sa iba pang anime content ay mag-subscribe sa channel, maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.